Hi guys, good day. Today is Saturday. At ayan, kahit na masamang panahon, malakas ang ulan, bigla kami nag-decide na magpupunta ng market. Dahil sa naalala namin na mayroong bagyong parating at wala na kaming time para lumabas next week. At dahil sa malayo mga kami sa market, kaya nag-panic buying kami ngayon. At yun na nga, nandito na tayo sa market at ang lakas ng ulan. At okay na yun na maaga kami pumunta dito at least hindi siya crowded. At marami ka pang mabibili. Around 2 o'clock for now. Kaysa late in afternoon ka pumunta dito, naku, napaka-crowded. Paubos na yung mga paninda. Lalo na yung mga gulay, nag-aagawan yung mga tao. At yun na nga, after 1 hour, nakauwi na tayo ng bahay. At ito na nga yung ating mga pinamili, good for whole week. Kung kailan nandito na kami sa bahay, yun pa tumigil yung ulan. Kanina nasa labas kami, naku, ayaw paawat. Na mga si amo na ganyan to karami yung laman ng aking trolley. At syempre, kahit naka-trolley, ang bigat na kasi mayroon din mga frozen. At naging pasalamat ko din sa aking mga amo kasi wala silang pakialam sa aking mga binibili. Kumbaga pinagkatiwala nila sa akin yung marketing. Ako na yung bahala, anong gusto kong bilhin, ako na yung bahala, anong gusto kong lulutuin. Pero minsan, may sakit din sa ulo. Sa kakaisip, ano ba bibilhin mo, ano ba lulutuin mo. Kahit na nag-i-enjoy ako sa pag-market, ang sakit lang sa paa at sa likod. Yung iikot-ikotin mo yung buong market. Ako kasi pag nag-market ay wala akong listahan. Kumbaga kung ano lang nakikita ko doon na gusto kong lutuin or gusto ko siyang bilhin, yun na yun. Kasi minsan pag naglista ako, wala yun doon yung gusto kong bilhin. Kaya kailangan mo naman i-change yung mga nililista mo, yung menu mo. Kaya mas maigi na kung anong makita mo doon, anong mayroon doon available, yun ang bibilhin mo. Gaya ng sa soup, kung kulang yung ingredients, kailangan palitan mo naman ng another soup. Tapos meron kang isang menu na gusto mong lutuin, tapos wala pala doon yung isang ingredients. Kaya kailangan mo naman mag-isip ng another menu. At ang paganda lang dito ay sapat yung pambili mo. Halimbawa ngayon, binigyan ako ni amo ng 700 at yan ang binibili ko. Hindi mo na kailangan mag-isip na dapat ganito lang ang mabibili ko at ito lang yung bibilin ko kasi ito lang yung kasya sa aking pera. Kaya napakahirap din mag-marketing, lalo na pong yung ibang katulong dito na kailangan pa ng resibo, tapos binabudget yung pera na binibigay sa kanila, dapat 200 lang, ganito yung mabibili mo. Tapos yung ibang tindera sa palengke, ang sungit-sungit pag humingi ka ng mga resibo, lalo na pag marami yung bumibili, kailangan mo muna maghintay bago maubos yung bumibili sa kanya, bago ka bigyan ng resibo. O di ba, wasting time? Kaya napasalamat ako sa nagiging dalawang amo ko na pareho silang hindi sila nagkikwenta ng mga binili ko, hindi sila nagharap ng mga resibo, hindi nila binabudget yung mga pagkain namin. Ikaw na yung bahala, anong bibilhin mo, ikaw na bahala mag-budget kung ano yung magkasya sa mga binigyan nila, ikaw na bahala kung ano lulutuin mo. Hindi kaya ng ibang amo na request na ganito bilhin mo, ganito ang lutuin mo, pero yung pera nilang binibigay sa iyo hindi sapat. Ayun nga pala guys, kung makikita nyo, binabalot ko sa newspaper yung mga gulay para hindi daw siya madaling masira. Kaya bago ko siya ipasok sa refrigerator ay binabalot ko muna. O diba, ang dami naming gulay. Actually, magasto kami sa gulay kasi nagluluto din ako ng lunch ni lalaki at ng alaga ko. At saka kailangan may gulay talaga. At buti na yung mag-stock na kami ng gulay kasi I'm sure next week magtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil sa this coming Wednesday daw ay darating yung super typhoon. Kaya Monday and Tuesday, paubos na yung mga bilihin. At meron tayong stock. At wala na akong time pumunta sa market sa Monday at saka Tuesday kasi may pasok ng alaga ko. At malayo kami sa market. At ayan na, nabalot ko na lahat. Ilagay ko na doon sa refrigerator. At kanya na ang nangyayari sa ating freezer. O andyan na lahat ng ating mga meat. At dito naman ang ating mga gulay. O punong-puno na. Di kaya last week empty lahat. O siya, hanggang dito na lang ating